Ang biyaya ay sumainyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Ipagpatuloy po natin ng ating pag-aaral sa Biblia at ngayon po ating pong pag-aralan ang bagong tipan. Pagpatuloy natin ang pag-aaral sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon po, ang mga bagay na ating tatalakayin ay ang mga practical na aplikasyon para po maintindihan natin kung ano ba ang pakay ng Diyos, what's the purpose why God called or inspired these words na maisulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto at para na rin sa atin at sa lahat ng mga Kristiyano. Ngayon ay ating tingnan ang mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ito po ay sa una at pangalawang sulat niya. Alam natin na sa ating pagsimula nito, na pag-aralan natin na may at least apat na sulat na ginawa ni Pablo para sa mga taga-Korinto. Sa apat na sulat na ito, dalawa lang po ang nailagay dito sa canon o meaning dito sa ating inspired book, the Bible, and only two are recorded here. Ang pangalawa ay itong tinatawag nating unang sulat ni Pablo. Ang pang-apat ang tinatawag nating ikalawang sulat o liham ni Pablo sa mga taga-Korinto. So ngayon, tingnan po natin ang mga practical na aplikasyon. Ano ba ang dapat nating malaman? Kasi when we study God's Word, hindi lang po natin gustong malaman ang lahat ng mga background, historical, o ano yung mga related sa sulat na ito, ano ang mga inuutos, anong mga problema, ano ang mga concerns ng mga tao sa simbahan na yan, kundi sa atin din. Kaya we rather reflect kung anong makukuha natin than to criticize kung meron pong mga mangangaral dyan. Kung may isang preacher o isang pastor na magtuturo sa atin, we would rather pray, Lord, help me to understand. Ano ba ang practical na aplikasyon na makukuha ko dito so that I will grow? Hindi tayo critical kung ano yung sinasabi niya, nagkamali siya ng ganon, ng ganyan, and to the end na wala tayong nakukuha. All critic, all complaints, all murmurs, all wrong things ang nakikita natin dahil we are so much focused kung ano yung structure, ano yung mga bagay-bagay na andyan sinabi niya o dapat hindi sabihin. We did not pray to God that God Himself will speak to us. Kaya marami sa mga Christians ngayon, matagal na sila sa simbahan, matanda na, ilan yung edad nila, pero yung pananampalataya ay bata pa rin. Dahil hindi nakikinig na may paniniwala. Yung pakikinig dahil gustong maging kritiko o mga kritik. Kaya ang nangyari, they know much about the things na dapat gawin in their brains, in their minds, intellectually. Malaki yung ulo nila, ngunit walang puso. Ayan po ang isang palatandaan ng isang nagngangalan sa kanyang sarili na Christians. He can say all things, but he cannot have compassion and tender heart towards other people. So ito po yung isa sa sinasabi ni Pablo dito. Kaya kailangan po natin na tingnan itong mga practical lessons na makukuha natin. At dito po sa unang Korinto, sabi po ay marami sa mga suliranin sa iglesia sa Korinto
noon ay ang mga kasalukuyang problema din natin ngayon sa mga lokal na iglesia. Kung tingnan natin at binasa natin yung 1 Corinthians, makikita natin ang present state ng bawat simbahan ngayon. For example, in the very beginning, sa unang kapitulo lang ng liham na ito, ng sulat na ito, we see of divisions. And talking about factions and divisions and loyalty of men, we just experienced that in our church. I mean, in true life. Just few years back. So, hindi natin masasabi, yan, ang mga tema ng mga aklat sa Biblia ay luma na yan. No? Hindi na yan pwedeng maging applicable sa atin ngayon. Hindi na relevant. Dahil hindi relevant, hindi na natin babasahin. But the Bible is always relevant to us. It's alive. Kaya when we see and we read, we understand God's Word, ang salita ng Diyos, makikita natin ang present situation ng Christianity. And that's the reason why we can benefit out of the reading and the study of God's Word kung anong may apply natin sa bawat araw-araw nating mga gawain. So dito sa mga suliranin sa iglesia sa Corinto, it's very obvious na itong mga sinasabi ni Pablo against the Corinthians ay nangyayari pa hanggang ngayon. Not only about divisions and factions. Natin na yung mga immoralidad sa simbahan. No? Immoralidad. Tingnan natin yan dahil that is very pertinent to many of us, lalong-lalo na sa mga nag-aaral sa Bible school at ang mga ministro, mga nag-serve sa simbahan. We have to take note of this. And maling paggamit sa mga kaloob ng Diyos. Ito rin ay nangyayari hanggang ngayon. In fact, these gifts of the Spirit or gift of the Spirit, the speaking of tongues with tongues as the charismatics would claim, ito po yung inaabuso nila. Hindi naman ito talagang kaloob ng banal na espiritu, ginagawa-gawa lang nila, but it is they are using this to blaspheme the Spirit of God as if it is God who gave this or the Spirit gave this, pero hindi. Hindi sila binigyan dahil wala pa silang Diyos, wala pang Kristo. And I experienced that myself. I did not believe in the Lord Jesus Christ. I was not a Christian. I did not repent of my sins. I was still a Roman Catholic, worshiping idols. I was praying to Mary, yet I spoke in tongues. Kaya itong mga so-called, yung tongues na yun, na hindi yung tongues sa Bible, of course. Yung tongues ay yung gibberish, yung hindi maintindihan. At yan ang sinasabi ng mga charismatics ngayon. Sa mga taga-Korinto naman, talagang nakapagsalita sila ng ibang lingwahe, ibang dialect. Dahil sa biblical understanding of speaking with tongues or in tongues is speaking in the language or dialect of others. At talagang nangyari yon. The problem was they abused it as if they made it a crown or a trophy or some kind of some rewards or awards that they are proud of na nilagay nila sa kanilang sarili o pinakita nila sa iba as if they are better Christians than others. At walang nangyari dahil hindi ito ginagamit in the spiritual sense. Marami pang iba ay yung pag-aabuso nila sa Lord's Supper, yung pag-aabuso nila in the fellowship, yung agape feast. No? Dapat sana may fellowship na kumakain sila lahat, pero ang nangyari, yung mga mayayaman, sila yung kumakain sa kanilang mga niluto at inihanda dahil mga class yun. Yung mga pulubi naman, na-separate sila dahil yung mga pagkain nila ay they are just eating probably mga dried fish. So there was even faction and division even in what they call as love feast. And so we can see
even in the 2 Corinthians also, some of these points na sinasabi ni Pablo, and learning from these lessons, learning from these practical things na sinabi ni Pablo, of course through Paul, we can at least pray that, Lord, please help me. Please help us. May we grow from this truth na hindi dapat namin gawin yon, ano ang dapat gawin. May you will tell us, teach us, and guide us so that we can glorify God in our lives. And we can bring others to Christ. And we can edify one another, yung mga Christians. That's the reason why we want to learn the lessons to be applied in this epistle. So I pray we will listen, kahit na some of you ay inaantok na ngayon, but we still have to pray, Lord, please help me. I want to learn from your word. No, hindi ito akin, hindi ito sa preacher, but it is from the word of God. So, una dito, tingnan natin dito, ang aklat ng unang Korinto ay maaaring isulat din para sa mga lokal na iglesia sa kasalukuyan. If you will use this letter to send to a certain church, still applicable, relevant sa sinasabi natin kanina. At dapat nating pakinggan, yan. Dapat nating pakinggan ang mga babala ni Apostol Pablo. Of course, when Paul warned itong mga babala ni Apostol Pablo, ay hindi lang ito sa kanya. The Lord inspired these words. So we know na ito po ay mga salita ng Panginoon at hindi lang kay Pablo. Ngunit sa mga sinasabi ni Pablo, personally, he observed and he wants to tell people with his whole heart na dapat ito ang gawin. So ngayon, tingnan natin itong mga ibang mga example. Hindi natin ma-explain lahat ng mga lessons dito. We can just pick up a bit of this. We need to study the whole epistle. It is not our purpose to study the whole epistle, but at least we can have a kind of motivation, interest na basahin ko ito pala ang nasa laman ng aklat na ito, and we can remember this. We want to go back to this book when we meet this kind of problems and trials in our churches or in our ministry. Babalikan ko ito yung na-learn ko from 1 Corinthians, andun pala. So tingnan ko kung anong sinasabi ng Diyos, anong sinasabi ni Pablo, at we want to learn from it so we can have a guide kung anong gagawin, and we can follow what God's word says. So ngayon, isa ang pagkakaisa. Of course, ang pinakauna dito na sinasabi ni Pablo sa unang kapitulo, in the first chapter, was there factions or divisions. I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ. Meron pang iba na talagang, kay Kristo lang kami. Ayaw namin kay Pablo, ayaw namin kay Peter. But Peter and Paul were apostles. Even Apollos was a disciple of the Lord Jesus Christ. I mean, he was not there particularly nung buhay pa si Panginoong Jesucristo, but he is also a believer. Kaya all of these people are instruments, servants of God, na dapat we have to respect. Not that we have loyalty to them, but we have loyalty to Christ na sinusunod nila. So ngayon, dapat, sabi dito, tinutugunan ni Pablo sa pamamagitan ng pagbibigay diin. He highlighted, emphasized na ang mga mananampalataya, the believers, ay dapat magkakaisa kay Kristo. And if we are one in Christ, Paul, Cephas, Apollos, all these servants of God can be together. We can be one, we can be united because we are one in Christ. So, inihambing nito ang simbahan ng isang katawan kung saan ang bawat miyembro ay kailangang magtulungan. Ito ang ating pinag-usapan din in the few weeks ago na in Paul's understanding of the church life, he used the metaphor of the physical body na bawat isa ng parte sa ating katawan ay nangangailangan ng isa.
No, the function of the ear is important to the whole body. Ang mata ay importante sa lahat. Hindi pwedeng sabihin ng kamay na hindi ko na kailangan yung mata, hindi ko na kailangan yung bibig. Ibig sabihin ng mata na hindi ko na kailangan ang paa, hindi ko na kailangan ang kamay. We need one another. This is one body. If one will be cut off, talagang kaya nga sinasabing disabled, may mga kapansanan na, because even though ang ganda pa ng kanyang eyesight o ang ganda ng kanyang pakinig o yung kanyang kamay ay is very, very active, and yet wala siyang paa. There is lack. Hindi talaga magagawa niya lahat ng dapat niyang gawin. So there is a need for each part of the body to work together, at yan po ang gustong ipakita ni Pablo dito. Lahat tayo kasama sa simbahan dapat magkakaisa dahil isa tayong katawan ni Kristo. Hindi pwedeng ibig sabihin, pwede ako mag-absent ngayon, pwede akong pupunta doon, hindi ako pupuntang simbahan dahil wala naman ako magagawa doon, hindi naman ako kinakailangan, hindi naman nila ako kinakausap. Even though yan ang mga ginagawa, you should be in the church because you are part of the body. Sino bang nag-iisip na meron tayong heart na nag-function dito sa loob? Wala. We don't force sa ating puso na talagang titibok yan so that it can pump blood throughout our body. Lahat tayo, hindi natin iniisip na may puso, may lungs, may liver ako. Wala. Most of the time, in fact, sa ating buhay, hindi natin ma-remember itong mga parts na ito only when we are sick. Magkasakit magkaubo tayo na we are worried about lungs. Kung meron tayong sakit sa tiyan, na-worry na tayo sa ating sa bituka o We just remember this kung merong problema. We don't remember this daily, but yet they are important. So hindi sasabihin ng tiyan, hindi naman ako iniisip ng utak, kaya ayaw kong mag-digest o ayaw kong tatanggap ng pagkain. Hindi ganoon. We have to work together because lahat ng parte ng katawan na yan ay kailangan para sa buhay ng whole physical body, and that's also with the church. And Paul highlighted that. Dapat magtulungan tayo. Hindi tayo magkaisa, ako sa kamay ako, ayaw ko sa paa, ako tainga, ayaw ko sa mata. That is impossible even in our bodies. Hindi yan pwede. But the problem is we don't acknowledge, yan ang problema. We don't acknowledge that we are a part of the body of Christ. We think independently as if we can survive by our own. As if I am a Christian by my own. I'm an island and I can do what I want. I am a better Christian than them. I am a separate Christian. I am not part of this group because they are such people, makasalanan, mga walang kwinta ako, the best na ako sa sikat ako, graduate ako ng FEBC. These are things na if you are be cut off, then wala kang silbi. And so, kailangan talaga yung pagkakaisa. Not to unite with unbelievers, not to unite with the cults, not to unite with those who are in other religions or to those who are practicing evil things, but to unite one another as body of Christ. And we know, ang parte ng bahagi ng katawan ng Panginoon ay nasa atin na mga Kristiyano. Moralidad, ito importante. Dahil of all people na inaatake ng diablo, ng demonyo, ni Satanas, ay ang mga Christians. Bakit magagalit siya sa mga unbelievers? Kung gagawa sila ng immoralidad, that is acceptable to them. Buong mundo, alam na. Ito'y pwedeng gawin. Pwede ako maghanap ng isang babae, pwedeng maghanap ang isa may asawa ng isang lalaki. Yan ang nangyari. Marami sa ating mga Pilipina dito. Obviously, makikita mo sa kanilang mukha, ito'y halos na nga, naging lula na, naghanap pa ng lalaki. Ng itik. No? Itong mga ginagawa dahil akala nila okay lang. But sa ating mga Christians, sa ating mga mananampalataya, tayong binago ng Diyos, this is something na wicked. It is sinful. It is against God.
And this cannot be done kung para sa isang Christians. Hindi ito dapat gagawin. We should think that this is revolting, this is totally hated by God kung tayo gagawa nito. Ngunit nangyari. Hinamon ni Pablo ang laganap na immoralidad noong panahon na yon. Alam natin yung Corinth, di ba? Kung sasabihin noon to Corinthianize, ang taong yon ay pupuntang prostitute, naghanap ng prostitute. Mag-Corinthianize ka ngayon, maghanap na yan ng prostitute. Yan ang pangalan na nangyari. Na dahil sa ang malala yung yung kasalanan ng immoralidad sa Corinth, naging nickname na ng papunta kang ng maghanap ng prostitute na isang taga Corinth. So itinuturo na ang mga katawan ng mga mananampalataya, mga templo ng banal na espiritu. So tayo ay templo ng banal na espiritu, at ang templo na sinasabi dito ay yung Holy of Holies. Kumbaga, andun yung Ark of the Covenant, na doon ay pinakabanal na lugar. Diyan nakalagay o nandyan ang trono ng Diyos. And that is also the same with us. The throne of God is in us because we are purchased. Binili tayo ng isang halaga at hindi dapat gamitin ang ating katawan para sa mga kasalanang mga gawain. At lalong-lalo na sa mga nagsabi na sila ay tinatawag sa Panginoon, ng Panginoon na mag full-time service in ministry, we have to be careful. Dahil yung atake ng demonyo sa atin ay mas malala pa kaysa mga ordinary believers. Dahil you claim to be called as a servant of God. Nag-aaral ka sa Bible college. Kaya you must keep yourself, you stay away, you keep away from any form of evil. Any appearance of evil. Lalo na noon, meron tayong mga kapatiran na mga may asawa na, and there was one member, she was not a member, but she attended our Filipino worship service or Filipino Bible Fellowship pa noon. At itong babae na ito mahilig na lumalapit sa mga uncle natin, sa mga estudyante natin, mga lalaki na may asawa na. And so we have to tell them na huwag. Kahit na yung pag-iisip ninyo, binibigyan ng kayo ng pagkain, dinadalhan kayo ng tulong. Yes, you can receive it, but you can receive it diyan sa harap ng ibang tao. Hindi na tatawagin ka, pupunta, kayo lang yung mag-usap ng dalawa. Yung isa, nalaman ng misis na ganon. So nagagalit. Bakit? Wala silang ginawang masama, but the appearance of evil is there. Kaya mag-ingat. Lalong-lalo na mga binata at dalaga, lumalabas kayo lang dalawa. Kahit na wala kayong ginagawa na masama, dalawa lang kayong lumalabas. Sa Bible college, hindi yan dapat eh. You should have somebody kasama ninyo. Don't go out. Kahit na sabihin nyo magkaibigan lang kami, but you don't have to go out opposite sex. Kayo lang dalawa. That's evil in the sight of others. Hindi nila alam kasi. Wala sa context yung mga nakakita sa inyo. Ang context nila, iba. Sa inyo, sabihin nyo, magkaibigan lang kami. But you went out together, kayo lang dalawa. The sight of this would even frame up any thought of immorality. So not that ginawa ninyo, but you have to protect the name of Christ, that protect the name of our God. So please be careful. That is what Apostle Paul was trying to point out. We have to be careful. Of course, ang kasalanan dito ay talagang malala. Yung anak na lalaki, he had a relationship with the wife of the father. That's grave. That's unimaginable. But even sa mga believers, we have to keep ourselves free from all this sa mga mata ng tao. Sa mga mata ng mga, lalong-lalo na sa mga unbelievers, because they are quick to think of many things to accuse us.
So please be careful. Be vigilant. Be discerning. We are given by the mind of the Spirit. We should think, ano bang dapat gawin? You don't just go with, no? Kasi uso na, follow your heart. Ano yung heart nyo is wicked, evil. So please be careful with this. Pag-ibig ng Diyos, yan ang kailangan natin. Yung pag-ibig ng Diyos. Because the love which the world tries to tell, kailangan natin ng love. Love for one another. Love for people. No? Yung love. You have to know. That's why the King James Version used the word charity. Because in the Old English, charity means it is love that is given. That's why we say charitable works. When we say charitable works, it is a charity. It's given, donated, given without any cost. No? O hindi nagbigay ka, wala kang tinatanggap, that's charity. That's the Old English meaning, and they use it to show because it is actually an active love of giving which describes the love of God. There is sacrifice. Kaya maganda itong translation sa ating Tagalog. Hindi lang niya sinasabi dito na ito'y pag-ibig, kundi ang kanyang translation dito sa ating Tagalog translation from the King James is pag-ibig ng Diyos. Very, very fitting from the original text. It is the love of God. That's charity. Pag-ibig ng Diyos. Huwag ng pag-ibig ng mundo. Yan kasi iniisip ng iba. Pag-ibig kaya magbibigay ka ng pera, pag-ibig kaya magbibigay ka ng pagkain, pag-ibig kaya magsishare ka ng ganyan, pag-ibig kaya may ano. Hindi yan ang iniisip, sinasabi ng Panginoon. Pag-ibig ng Diyos. That's why I always repeat this concern, lalo-lalo na sa nangyari kay Mother Teresa. That was love. If we think of love, Mother Teresa had it. She was full of love, caring for the people. Kahit na siya mayaman, yung lahat ng kanyang mga kayamanan, binigay niya sa mga tao na nangangailangan. Walang pagkain, walang bahay, walang gamot. She gave it up for them. That's love. But the problem is, it was the love of man, the love of the world, not the love of God. Huwag mong sabihin sa kanila ang tungkol kay Kristo. What kind of love is that? You love a person to feed him for few years and then you send him to hell for eternity. Kaya very light na ngayon yung ganong klaseng mga reasoning dahil many people don't believe in hell. In fact, many Christians don't believe in hell. Kaya yung mga Christians ngayon, they are not so eager and zealous in evangelism because they don't think of hell. They don't even imagine themselves as they were supposed to be in hell and they were taken by God. If you can imagine just a few moments of thinking that you will be there for eternity in hell, if you were not saved by God, ano kaya ang nasa isip mo? And that's what I feel when yung kinukonvict ako ng Panginoon, ilang araw hindi ako makatulog. Takot talaga ako sa impyerno. It caused me to run around. Sino bang makapagbigay sa akin ng tulong para malaman ko yon? And so, the love of God, of course. And so, gamitin ito. Itong mga problema sa mga taga-Corinto, they were abusing the gifts of the Spirit of God without the love of God. They just promote themselves. Ganito ako. Ang dami kong alam. Ang Biblia, alam ko yan, alam ko yan. Ang daming mga pasikat na mga theory. Ngunit walang pag-ibig ng Diyos. You can be the best pastor, the best theologian, but without the love of God, you are nothing. Kaya sabi dito, kung walang pag-ibig ng Diyos, ang mga kaloob ay walang kabuluhan. Responsibilidad. Ito rin. Dapat we have responsibility towards one another. Ang mga Kristiyano ay may kalayaan kay Kristo. Yes, we are free. We can do
meaning free from doing sin, and we can do what God wants us to do. Wala nang mag-control sa atin. Ang mundo ay wala nang influensya sa atin. Si Satanas ay hindi na nag-control sa atin. Ngunit, ang kalayaang ito ay hindi dapat maging katitisuran. Because we think that we are that, we know this, ito, may right akong gagawin ito, alam ko ito, may freedom akong gagawin ito dahil ako isang Christian, but that is to the stumbling of others. I can eat anything. Dahil I'm a Christian, hindi na ako natatakot sa anong makakain diyan. But that will stumble others, lalo na sa mga bata pa sa paniniwala, yung baguhan pa. Pwede kong gagawin to, pwede kong gagawin yan. But how about those who are still young in the faith? They will stumble. Ito, matitisod sila. Kaya may paglilimita po sa kalayaan ng isang tao para sa kapakanan ng mas mahihinang mananampalataya. We think of them. Because if this will just cause them to stumble, sila'y matitiso dahil sa ginawa natin, sa gagawin natin, we better not do it. Sacrifice. Because they are more important than engaging or indulging with our own wants. Kung yan lang gusto ko. Pero maraming mga tao, yan kasing gusto ko eh. Bahala na sila. That is not what the Christian should be. Here, sinasabi, we have responsibility. We want everyone to go with us, kasama natin papuntang karya ng Diyos. And we want to encourage them. Dapat nating intindihin yung mga paghihirap, yung mga hindi pa nila maintindihan. You cannot expect everything na maintindihan ng isang tao sa isang taon, 2 taon, ilang taon na sa simbahan. Tayo nga, ako nga, I've been in the Bible school for many years. There are still many things na hindi ko makukuha. I cannot say I know everything. When people ask me, there are things that I don't know. We still are learning, and this learning is learning for life. We are students for life. And even in heaven, we will be still learning from God. We should not be proud of who we are and what we think and what we have gained. We have instead our love of God for them, the responsibility to take care of these brethren. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo, ito'y mahalaga. Ito'y mahalaga dahil kung sabi na ng argument ni Pablo, kung hindi na buhay maguli si Panginoong Jesucristo, ay wala tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lahat tayo papuntang impyerno. Bakit pa ba tayo maghihirap sa mga ginagawa natin? Bakit pa tayo pupunta dito sa simbahan? Bakit pa anong gagawin natin? Social work o ano? If Christ did not rise from the dead, then we are of all people most miserable. Mga miserabling tao tayo. Kaya sabi ni Pablo dito, kailangan nating ilagay sa puso natin. That's the reason why na ito yung ginamit ni Pablo dito to encourage believers to move on and do the work of the Lord if we truly believe in the resurrection. Kaya sinabi niya dito sa 1 Corinthians 15:58, ito ay pamilyar sa atin. Sa makatwid, iniibig kong mga kapatid, kayo ay magpakatatag, di natitinag na palaging sumasagana sa gawa ng Panginoon, iyamang inyong nalalaman ng inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Dahil alam natin na siya buhay. We have the hope of life eternal. If our life will just be here on earth, then we better just do everything that will enrich us, make us happy, entertain ourselves, kung anong pera, kung anong saan tayo, kakain tayo, sayawan, inuman, because our life will just be up here on earth. But no, hindi ito ang katotohanan. As Christians, we know there is life up there in heaven, and so we better, kung anong mga paghihirap na madadatnan natin, ma-experience natin dito sa mundo, we have hope. Because our God is alive. Jesus is risen. So, sana yan, palaging inaano natin sa puso natin. And that's how we have to share and to have burdens for others. When we understand na kinakailangan ng lahat ng mga Christians na sila ay maniniwala talaga
sa ginawa ng Panginoong Jesucristo at sa nangyari na siya ay namatay doon sa cross. Siya ay inilibing at pagkatapos ng ikatlong araw, siya po ay nabuhay muli. And because of that resurrection, we have the hope of resurrection also, the hope of eternal life. Meron tayong pag-asa. At ang pag-asa na ito, hindi pag-asa katulad ng mundo. They are just wishing. Yung kanilang hope ay wish. Sa atin, ang ating pag-asa ay katotohanan. It's a promise. Hindi yan wish, it's a promise. And it will be fulfilled. Dahil ang Diyos ang nagsabi. At ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kaya we have that firm hope, trust, confidence sa salita ng Diyos. Kaya yan ang sinasabi natin sa iba. So ito po yung mga dapat nating malaman. Meron pang iba na makikukuha natin katulad ng sinabi ko kanina, yung tungkol sa love feast, tungkol sa kanilang pag-aabuso sa the Lord's Supper, no? Yan din ay dapat nilang intindihin that they must partake the Lord's Supper worthily. They just, no, kung pupunta lang at kukuha at iinom ng kopa kahit hindi alam o hindi humihingi ng patawad sa mga kasalanan, that's taking the Lord's Supper unworthily, and instead of blessing, cursing yung matatanggap natin. So there are other things na pinag-usapan doon, yung tungkol sa pag-aasawa, how we should care for our wives. Husbands, care for your wives, and wives also has to be one with the husband in Corinthians chapter 7. And yan ay sinasabi ni Pablo so that we can be aware, yung ding pag-aalitan at pag-aaway sa mga tao diyan sa loob ng simbahan, wag dalhin doon sa labas. These are some other issues na tinitake up ni Pablo doon sa unang Korinto, but we cannot take them up everything. And those are the 5 important things na dapat nating malaman at we can always remember dahil itong mga importante para sa atin. Now, how about in conclusion, sa 1 Corinthians, sa kabila ng mga pagsaway at pagtutuwid, hinahamon tayo ng unang Korinto na ituon ang ating pansin sa nararapat kay Panginoong Hesukristo. So yan po ang gusto ni Pablo. Now, it's not to just unite the church. It's not just to love with the love of God. It's not just to think of the resurrection. It's not just of anything else na take up natin kanina, but ang pinaka-focus po dito ay talagang diyan kay Panginoong Jesucristo. Because if we focus on Him, we have the love of the Lord Jesus Christ, a sacrificial love. If we focus on Him, we know that He is alive and He is coming back. If we focus on Him, we know that we will not be disunited and we will not be divided because we just follow Christ. If we focus on Christ, we don't focus on the gifts, we focus on the giver. At ano ang gusto niya? When we focus on Christ, we focus on our responsibility over one another dahil we are all children of God. If we focus on Christ, we are keepers of ourselves away from immoral things and even keeping ourselves from the appearance of evil because they look at us as followers of Christ. How can we do things against the Christ whom we claim as God, no? Katulad ba ng isang illustration na ginamit ng preacher, how dare for a policeman to have his own uniform, no? Kompleto uniform, may ano pa lahat, and then mga ano lang pala, magnakaw. Now, that is very,
you are destroying your own identity and the office that you are with, and the people and the officers above you, and even all men around you, dahil you wear your uniform just to do what is opposite to what is expected sa ginawa mo. At yan din sa atin. We claim to be Christians, we claim to be followers of God, and yet we do things against sa mga sinasabi ng Panginoon. We are not just disobedient, but we are blaspheming the name of Christ. So sa 2 Corinthians po, sa pangalawang Korinto, ito po mga practical na aplikasyon. Sinasabi po dito sa ikalawang Korinto, hindi po marami yung mga doctrinal na tinuturo ni Pablo, ngunit meron din siyang mga pagtuturo dito which are so magagamit natin araw-araw, maging ma-apply natin sa ating buhay. Marami sa sinasabi sa 2 Corinthians is more on na parang inaaliw na sila, no? Dahil nga sinasabi ni Pablo yung third letter niya, kumbaga after sa 1 Corinthians, yung pangalawang sulat niya, ay may severe, tinatawag nilang severe letter. Napaka-severe na, talagang siguro galit na galit si Pablo sa pagsulat na yon. And he had that emotion to be very angry because sa mga ginawa nila. Sino ba hindi magagalit of that immorality? Sino bang hindi magagalit sa mga abuses nila? Magagalit talaga ang isang apostol, ang isang pastor magagalit sa mga ginagawa ng mga taong yan. That is righteous indignation. But after that, hindi siya nagpapadala sa na palagi lang siyang galit. He knows that if God will change their hearts, they are truly of God. Pero kung mapapatuloy sila sa mga ginagawa nila, hindi sila makikinig, ayaw nila na maniniwala, ay, ano lang yun ni pastor, ay, kanyang sariling opinion lang yun, ay, huwag kayong maniwala sa kanya, ano lang yun, mga self-righteous lang yung mga tao na yan, ay, huwag kayong makinig yan, ay, ano lang, sa kanilang sarili lang yung mga pananaw, opinion lang yun ng mga nila, ni pastor, kaya huwag kayong maniwala, patuloy pa rin sa mga ginagawa natin. Ayan, surely, yung mga tao na ganun yung pag-iisip, they will surely be, papalayo sa Panginoon, they will do all the evils, and God will chastise them. God will do His correction sa mga taong kung talagang sila yung mga anak ng Diyos. Pero kung hindi, the Lord will just harden them. And if they will be hardened, that is judicial hardening. Matitigas yung mga puso nila, yung ulo nila, and that is to their own destruction. They are not truly born again. They are not of God. Kung hindi maniniwala. Meron kasing ibang mga tao na pagka maamo, parang tupa kung nasa harap mo, pero kung nasa likod na ay parang lobo, no? They will even devour you. Pero nasa harapan mo, parang hindi naka-break ng isang glass, but kung sila mag-isa, kung wala diyan yung pastor, kung wala yun diyan ang nanay at tatay, anong ginawa? They are worse than unbelievers. So, sinabi dito ang tungkol sa pagkatao ni Pablo at ang kanyang mga nagawa at mga katangian bilang isang lingkod ng Diyos. More on personal things about Paul, but meron pa rin tayong makukuha dahil may ilang bagay na ating matutuhan mula sa sulat na ito na ating maaring ilapat sa ating mga sariling buhay sa kasalukuyan. And these are important things also, important matters na ating ma-learn, matutunan dito dahil ito'y, yun nga, parang isang sulat ni Pablo na kahit noon ay para sa mga taga-Korinto ay para na rin sa atin ngayon dahil ito'y galing sa Diyos. The Lord inspired this. Una, ang lakas sa kahinaan. Ito po ang dapat na pag-iisip ng mga servants, ng mga ministers, ng mga preachers, ng mga pastors, ng mga teachers, ng mga naglilingkod sa Panginoon. Dahil yan
Sinasabi dito ni Pablo, na explain this last week, ipinagtanggol ang ministeryo sa pamamagitan ng pagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay naging perpekto sa kahinaan ng tao. The fickleness of man and the faithfulness of God. Yan po ang ini-explain natin. Man is fickle. Kahit na sinong ano dyan. Meron mga pastor so proud to think you have to say, you have to follow what you have vowed, what you have promised, what you have pledged. Yan ang gagawin mo. At dapat yan ang kung hindi mo magagawa yan, huwag ka na maging... I don't think you have that perfection to do that. We rather be like Paul, admitting, yes, nagawa ko yun. Nagawa ko yung pagkakamali na yun. Ang plano ko, pupunta muna sa inyo, pagkatapos pupuntang Macedonia at babalik sa inyo. Ang nangyari, pumunta akong Macedonia, bumaba sa inyo, dahil gusto ko na mas matagal diyan sa inyo bago bumalik doon sa Macedonia. At sabi ng mga Korinto, nako, itong pastor na ito, walang sinasabi noon na ganyan, bakit ngayon nagbago? Hindi tayo maniniwala sa ganong klaseng mga leaders. Huwag kayong susunod sa ganong mga klaseng mga pastor. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila dahil palipat-lipat pabago-bago yung mga iniisip nila. Nag-increase lang ng fuel, sabi na hindi. Ganon. Bakit wala ba silang pera na Ay may mga mag-iisip ng ganon. At sabi dito kay Pablo, sabi ni Pablo, yes, I admit. But please understand that with God there is no yea and nay, but yay. So sabi diyan, hindi sa akin, yes. Nangyari 'yan. May kahinaan. May binibigyan din ni Pablo ng kapakumbabaan kaysa pagmamalaki ng mga personal na gawa. Hindi niya sinasabi, maniwala kayo sa akin dahil ito yung sinasabi. Yan, sundin niyo ako dahil ganito ako. Sundin niyo ako dahil lahat ng mga sinasabi ko na ginawa ko talaga. I'm sorry to say, and with Paul I would say, I am fickle. But God is faithful. Na dahil sa kahinaan ng tao, ang Diyos pa rin ay sa kanyang kapangyarihan ay naging perpekto. Yan sana dapat natin maintindihan. At kung pastor na yun, preacher na yun, ay palagi pa rin sumusunod kay Kristo dahil sa kapangyarihan at sa faithfulness ng Panginoon, dahil kahit na siya ay fickle, follow His God who is faithful. Kung mayroon kayong mga pastor, preachers, leaders na fickle, follow him if he is still following the God who is faithful. In his fickleness, you are also fickle, but you are following God who is faithful. Alam naman yung salitang fickle, di ba? Yung isang taong pa bago-bago, may naging bago yung mga desisyon niya. Paul admitted that one. Second, itong katiwala. We have to understand that we are just, yung mga entrusted, people. We are given the privilege to handle even our lives, properties, material things, money, lahat ay binigay lang ng Panginoon. At dahil ito'y mga binigay ng Panginoon, dahil ito'y nilagay ng Panginoon sa buhay natin, we have to handle it with care. We must be good trustees sa kanyang mga binigay sa atin. And we have to understand that these were given by God sa atin pang pagiging katiwala. Una, yung pagiging katiwala ng mga kaloob ng Diyos. These are all gifts of God. And if we are given such, then we have to offer it back to God. Hindi lang sa pera, hindi lamang ng pera, kundi pati ng ating panahon. There are some people who just go, anyway, I give my tithes, I give my offerings. Okay, next week I'll be out of the church. That is not what the Christians are expected to do. Sa ganito rin paraan, kailangan din nating italaga ang ating sarili sa Diyos, pati na ang lahat-lahat sa atin. Kung sasabihin ng Panginoon, I want to have your time, I want to have your talent, I want to have this time for you to serve me, do it. Dahil yung buhay mo bigay ng Panginoon, hindi yan sarili mo.
Hindi tayo nabubuhay kung hindi tayo binigyan ng buhay ng Panginoon. Yung pera, yung ating talino, yung ating lakas, we should not be proud that we are smarter than others. We should not be proud that we are good looking than others. We should not be proud that we have done much from others. We should not be proud dahil ito'y bigay lang ng Panginoon eh. Kung nagkaroon ka ng maraming pera, yung isa walang pera, dahil ba yun sa inyong pagsisikap? Hindi. Kasi ang iba, sabihin, nagsisikap kasi. Kung hindi ka binigyan ng Panginoon, kahit na anong pagsisikap na gawin mo, hindi ka rin magkaroon ng ganong klaseng ng ganong raming pera. It's all of God. Your talents, your intellect. Proud ka dahil ka sa quiz, 10. Yung iba, 4. Pinagtawanan mo yung 4 dahil nagkaroon ka ng 10. Dahil nag-aral ka. Yes. But hindi ka nagkaroon ng talino o to remember, memory, na maintindihan mo at ma-recall mo yung pinag-aralan mo kung hindi yan binigay ng Diyos. Pati utak mo binigay ng Panginoon. Ito lahat. And so we have to understand that everything is given by God. That's why we have to give it back to the Lord. Ang problema sa atin is we think we are our own, no? Ako'y naging ganito dahil sa pagsisikap ko. Ako'y naging ganito dahil sa ginagawa ko. Ako'y naging ganito dahil sa talino ko. All these things are gifts of God. Bigay ito ng Panginoon. Kaya wala kahit isa sa atin na so much boastful. We will be proud sa ating mga nagawa, sa ating mga ginagawa, sa ating mga gawain, because these are all of God. Of course, we have to work hard. We have to work hard because we are given the strength. If God has given us the strength and intellect at hindi natin ginagamit yung kanyang kaloob, that will be a waste. Ay, ibang mga tao, ang dami ang mga matalino sana, marami sanang alam, pero ayaw mag-serve, ayaw mag-preach, ayaw magbigay sa kanyang sarili para sa Panginoon. Kaya noon, sinasabi ko, dahil palaging sinasaway yung aking pronunciation, yung aking pag-deliver dahil hindi marunong. Sabi ko, marami pa diyan. Alam ko, maraming mga taong marunong, magaling mag-preach kaysa akin at magaling magturo kaysa akin. But where are they? Kasi kung andyan sila na mas magaling pa, sana sila dito. Pero ayaw nila. They just want to criticize. They just want to tell you, yan ang mali, yan ang yan. Pero wala silang ginawa. Ay sana kaya nila, pero hindi nila ginamit. And that's isang responsibilidad yan, isang accountability as trustees sa mga binigay ng Panginoon. We must understand, ito lahat ay binigay ng Panginoon. Dapat tayo mga katiwala niya. Isa rin na dapat nating makikita dito sa 2 Corinthians ay yung pakikipagkasundo, reconciliation. Hindi lang reconciliation in bringing others to the Lord Jesus Christ. And that's of course yung gusto makita ni Pablo dito. Lahat tayo ng mga tao, ng mga Christians na na-reconcile na, nabalik loob sa Panginoon, ay dapat na sisikapin din natin yung ibang mga tao ay mabalik loob sa Diyos. Dahil hindi lang dapat tayo yung nagbalik loob sa Panginoon, dapat yung iba din. At kaya, sabi dito ang mensahe na katuon ng husto sa Ebanghelyo na pakikipagsundo, na hinihikayat ang mga mananampalataya na ibalik ang mga nagkasala at maglingkod bilang mga embahador ni Kristo. Ambassadors for Christ. Who are ambassadors? Ambassadors ay yung mga tao, they represent, they represent a nation to go to other nations and to tell of the things na sinasabi ng kanyang sariling bayan. We cannot just speak
of His own. Lahat ng mga sasabihin niya, lahat ng pagkakasundo, lahat ng mga agreement doon ay galing po sa bayan na nagpapadala sa Kanya. No, hindi tayo pwedeng gagawa ng isang agreement o treaty sa isang bayan na isa kang ambassador tapos sarili mo lang. No, that and then you represent a certain country. Hindi dapat 'yon. And that's also with us. We are representing Christ. We are God's representative. And we represent Christ, and that's why we want others to know the Lord Jesus Christ so that they can be one of us. They can be together with us. They can be forgiven, they can receive the forgiveness of sins, and they can have life eternal in heaven. So yan po ang gustong mangyari ni Pablo sa buhay natin. We will be ambassadors for Christ. We'll be bringing out the good news to tell others na sila po ay kailangang maniniwala, mananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Isa rin na punto dito sa pakikipagsundo ay ang pakikipagsundo sa mga between Christians. There must be reconciliation. As we know, merong mga factions, divisions dito sa simbahan. At dahil dyan, merong mga disagreements. Kami dito, yan ang sinasabi ni Pablo, kay Pablo kami. Yan ang sinasabi ni Pedro, kay Pedro kami. As if Paul and Peter were in disagreement. Walang disagreement. Yun lang mga followers ang merong disagreement. Dahil nga, yung interpretation nila. But actually, there was no disagreement with Paul and Peter in their doctrines. They're one. The followers are creating or created that faction or that division. Kaya Paul wanted them to be united at merong reconciliation. You cannot be reconciled or you can be united without reconciliation. That means you have to tell them that yun din ang paniniwala namin, yun palang paniniwala ninyo, magkaisa tayo to preach God's word. Another aspect dito din sa pakikipagsundo ay yung hinihikayat ni Pablo na itong mga Christians ay sabi niya enough na sa kanilang mga paghuhusga doon sa binata, doon sa binatang may immoral na relationship sa asawa ng kanyang tatay. Dahil he was so yung remorseful dahil sa sinasabi ng simbahan, dahil sa pagtingin ng mga tao sa kanya. But I believe he repented, at yan din ang sinasabi ni Pablo. He repented of his sins. Siya isang anak ng Diyos, nagkasala siya, but he was forgiven because he repented of his sins. Sabi ni Pablo, wag nang na as if talagang wala nang patawad sa kanya, palagi na lang babalik-balik. Meron kasi ibang mga preachers na yung isang kasalanan na nagawa, kahit na pinagsisihan na ng tao, kahit na nagbago na yung tao, binabalik-balik pa, palagi, halos ng every Sunday, lalong-lalo na pag makikita yung taong nagkasala. I mean, it was already forgiven. God is not like that. When He forgives us of our sins, and He casts our sins into the deepest part of the sea. Yan po ang ating Diyos. Ngunit, dapat din nating alalahanin yung sinasabi ng Panginoon. No? Katulad ng sinabi niya sa isang lumpo. No? You are made whole. Go and sin no more. Dahil kung gagawin mo pa yung ginawa mo noon, babalikan mo yung kasalanan mo, you will experience the worst. Mas lalong malala pa yung ma-experience mo than before. So we should be also warned. No? Kasi yung iba nagsisisi na binabalikan din yung mga kasalanan nila. Alam naman nila na ayaw yon ng Panginoon, umiiyak na sila na ayaw nila yon, pero pagkatapos ay nakikita bumalik pa rin, yun pa rin ginagawa. Saan yung pagsisisi? So you should remember, kung yan ang pinagsisihan mo, then pray, ask God na hindi na yun mangyayari. Of course, we as fickle and sinful people, meron pa rin mga kasalanan, but we have in our heart a desire not to do it again.
So these are the lessons. Marami pang iban makukuha natin sa ikalawang Korinto. Ngunit ito po ang mga importante na bagay na dapat nating malalaman, maintindihan, na sana we can recall and we can be encouraged to go through and read the whole book of the First and Second Corinthians. Kung sa atin marami pa siguro na hindi nakakabasa ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation, you try that one. No? Sa mga panahon, no? You schedule sa mga estudyante, in the time na may holidays kayo, you make it a point, I will finish from the book of Genesis to Revelation in 2 months. You can do it 2 months. Nung time that I was so happy na binigyan ako ng kaligtasan ng Panginoon, and I did have a time na ako lang mag-isa, I thank God. No, that was not my own strength, that was not my own, even I believe that was not even my own desire. God put it in me. I read many times, no, nung pabalik-balik the whole of the Bible, because na marami kang nung the whole letter yung babasahin mo. So I pray na yan din ang gagawin natin. Hindi lang 1st and 2nd Corinthians, but the whole of God's message to us. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this morning, and we pray that you will again encourage us, O Lord, to do thy will, especially, Lord, with these lessons that you have given us, practical lessons from the writings of Paul to the Corinthians. We pray and we ask all this in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po.